treasures and riches stored in secret places. Magandang buhay sa lahat ng ating mga katiyat sa buong Pilipinas, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao at sa mga katiyats natin na nasa abroad. Sana ay nasa mabuting kalagayan ang lahat. Welcome back! Okay, so meron tayong natanggap na napakagandang video nito. Ito ay 99% man-made kasi pareho, halos square ang marker na ito. Okay, so ito ay tinagurian ko na square type salakot marker. So ang item ay nariyan lang malapit sa marker, kaya ito nakapalibot sa kanya ay malalaking bato diyan. Sigurado merong chamber yan, merong natural cave yan na maliit na pwedeng gawing treasure chamber. Kaya i-search nyo rin ang kaloob-looban niyang malalaking bato na yan. Okay, so gagawa tayo ng ilustrasyon para dito, para sa paghanap. Alright mga katiyats, ito yung mga pictures ng paligid ng square salakot. Okay, sa kalagitnaan tong salakot, sa gilid niya, ito sa right side, talagang malalaking bato ang nakapalibot sa kanya. So ito na portion, itong dito, itong sinabi ko na galugarin nyo kung merong entrance dyan. Ang gawin nyo kapag wala talagang magitang entrance ay pukpukin nyo yung mga medyo smooth na mga surface. Pukpukin nyo ng maso o martilyo. Baka nakapatch lang yung entrance. Merong siguradong chamber yan. Itong malaking bato na ito, meron siguradong chamber sa loob niyan. Ang ganyang klaseng bato, limestone, ay maraming chamber ang ganyang klaseng bato. So pwedeng ginamit ang natural chamber na depository ng item. Tapos sinilyo nila gamit ang semento para hindi na makita. Meron akong natagpuan na ganyan na chamber na nakuha na. Malaking bato din siya na katulad nito. At ganoon din sinemento. At natagpuan lang yon ng naka-recover dahil sa pinukpok nga nila ang mga surface or gilid ng mga bato na ito. Kaya kung merong surface na medyo malinis na parang sinemento, yun, pukpukin nyo yun. So ito, andin sa kabila nito, meron sa kanan. Ito naman ang itsura niya. Narito yung square salakot. So ito yan, square salakot. Andin sa malapit sa kanya, ito andin merong ayan. Tingnan nyo yan, kung sinadya yan paglagay dyan, ay i-detect nyo rin ito, area ito. Ngayon, punta na tayo sa main event. Ang main event natin ay of course ito. Ayan. So ang tanong ni Katihets, ito ba'y natural o sinadya o man-made? So ito, kapag pareho ito at doon sa likuran parehong kinorte, ibig sabihin man-made na yan. Kasi ang nature ay pwedeng square, nakaganyan square, pero dito ay hindi na perfect square, kaya nature nga eh. Pero kapag tao ang gumawa ay kurtihin niya talaga yan, gawin niyang square para palatandaan niya o marker. Okay, so ito, kung tingnan natin, kung siguro nahirapan siya sa pagbilog para gawing salakot ito, kasi kung binilog yan, nagaganyan, at binilog din dito pag ganyan, ay talagang salakot siya. Kaya tinatawag natin to na square type salakot dahil hugis nga siya salakot, square nga lang. Okay, paano nga ba sa nakuhang salakot
sa nakuhang item sa salakot markers, ang item ay directly below sa kanya. Ang lalim ay 4 meters. Okay, so kung pagbasihan natin ang totoong salakot marker, so trace your under the salakot. So ang unang gawin dyan ay of course biyakin nyo muna ito. Tingnan ko anong laman yan. Pwedeng merong 4 na puspuro dyan. Yung ginto na kasing laging ng puspuro ay meron din yan. Merong mga nakakuha ng kasing laging ng puspuro na mga maliit na gold bars. So pwedeng merong laman yan, 4 ito. Or dito sa pinakaano niya, pinakamalaki, pwedeng narito rin nakalagay. Okay, ngayon kung nabiyak nyo na yan tapos walang laman, yan na ang oras para hukayin ang baba nito. So ganito yan ang itsura. Okay, so ito yung lupa, ito yung square salakot. So direct tayo, direkta pababa. So hukayin, lakihan nyo lang, wag yung ganyang kaliit na hukay sa salakot. So gawin nyo 2 by 2, 2 meters by 2 meters. 2 by 2 meters ang gawin yung paghukay dito, malaki. At paabutin nyo ng hanggang 4 meters ang hukay bago kayo titigil. Kasi ang nakuhang giveaway sa salakot marker ay 4 na metros ang lalim. Giveaway lang yun pero milyon-milyon na ang halaga nun. Kaya nga maganda ang giveaway ang mahanap natin, kasi hindi ganong kalaliman ang giveaway at walang mga booby trap, kasi giveaway nga, pambigay lang. Ano bang purpose ng paglagay ng hapon ng giveaway? Okay, ang purpose nila ay dalawa yan. Ang purpose nila ay kung yung bunker or big deposit ay mayroon nang nakatira sa lugar, so hindi na nila yun mahugay, di ba? Kasi makikita sila at mga foreigner sila, pwedeng trespassing o kasuhan. Kaya ang hanapin nila kapag tingin nila na mayroon nang nakatira, so hanapin nila automatic ay ang giveaway. Kasi pwedeng isang gabi lang ang giveaway, kalahating araw ang paghukay. At hindi lang yan, merong mga giveaway na nasa loob lang ng bato, so biyakin lang to, kaya pwedeng may laman ito. So biyakin lang yan, ay nariyan na yung mga nasa 2 hanggang 4 na gold bars. So giveaway yan. Pangalawang purpose ng giveaway kung bakit naglagay ang hapon ng giveaway sa pagbaon ay kung sakaling makuha na yung may makakuha ng big deposit, at least yung biyahe nila ay hindi sila lugi dahil makuha pa rin nila ang giveaway. Ngayon, ang giveaway, karamihan yan sa mga Pilipino, ang unahin ng Pilipino paghukay ay giveaway. Kasi ang purpose ay gagamitin ang pera galing sa giveaway kapag nabenta na, sabihin natin 5 million ang giveaway. So ang 5 million, kalahati noon ay pwedeng gamitin sa funding, sa pagpundo sa gastos ng paghukay ng big deposit o bunker. Kasi milyones talaga ang gastusin kapag hukayin ang bunker. Gagastos ng halos 1 million dyan. Swerte kung 500,000 lang, pero karamihan dyan 1 million talaga. Napakagasto kasi malalim Gagawa pa kayo ng casing, timbering, at of course merong mga industrial fan, mga blower, generator, jackhammer. Malaki ang gasto. Hindi pwede yung mano-mano lang palagi ang paghukay na sinisisil nyo ng kamay nyo, masisira ang kamay nyo.
Kailangan talaga ng mga malalaking jackhammer sa paghukay sa ilalim ng lupa. Alright, so balikan natin itong salakot marker. Una ay basagin ng bato. Pangalawa ay hukayin ang under ng bato, ang baba ng bato. Sa lalim na 4 meters ay mayroon ng makita kung talagang marker ito ng treasures. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan i-like ang ating video. Click nyo lang ang like. At kung pwede i-share. And of course, paki-subscribe sa channel para naman lalago ito. Ang tagal-tagal na channel na to. 5 years na pero ganito lang siya. Parang uod lang. Parang pagong lang siya. Gumagapang lang. Ganyan. Kaya kung gusto niyong manatili ang channel na to, mga katiyats, ay suportahan natin, paki-subscribe at paki-share sa inyong mga Facebook. At meron tayong katapusan, raffle draw sa ating channel, Surigao-san. 5 dowsing rod ito. Okay, 5 dowsing rod sa 5 subscribers ko na ABID. Ibig sabihin yung medyo palaging nandyan. Kaya nga lang, marami kayo. Kaya pipili ako ng 100 na pangalan at kukuha ako doon ng 5. Kaya hindi pwedeng lahat talaga mapadalhan. So pero meron talagang mabigyan yan. 5 na dowsing. Ang dowsing rod ay pangunahin yan na pag-detect ng lugar. Kung merong detection, tsaka na kayo maghanap ng may mga scanner na maganda. Importante ang dowsing kasi unang detection siya. At ma-confirm mo na merong something sa lupa at saka na hahanap ng merong scanner at ipa-scan nyo. At hindi lang yan, ang dowsing ay talagang may mga nakakuha na. Yung mga sinaunang treasure hunter, yan lang mga gamit nila eh. Okay, so paalam na at maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.